Malakas-lakas yung ulang kagabi eh. Nagkatubig na naman yung sangka oh. Pagkatapos magpatubig ni Saldi, bumiray malakas na ulan. Sabi ko na yung init na yun uulan eh. Ay. Paboritong almusal ninyo, chicken feet. Mag-ano tayo ngayon? Mag-grass cutter tayo sa Ampalayan. Sakto-sakto trek nung pag-uwi ko, lakas na ulan. Swerte mo nga yan, nakauwi ka agad. Hindi, nakita ko na, sabi ko may pondo. Kami nung pag-ahon namin sa Coco, bumusin malakas na ulan. May kiting isang oras. Nayari naman yung ano, spray nyo. Tapos naman, laktong ka sa trip namin dito sa ulan. Hindi, buti na lang, inuna nyo yung makakapal doon. Nakaplano na yun niya. Yun eh. Kasi nga, nakalit na tayong patuloy. Kaya nga, sabi nga patubigan nila yung natutuyo eh, malakas ang ulan. Pero talab na i-spray namin na yun. Ano talaga yun? Kaya sa'yo ko eh. Kalamansi ang nilagay ninyo, mas masarap. Kailangan to malambot na malambot. Nung kabataan ko, pinapangos ko lahat to eh. Yung mga lamad na yan. Ang natitira lang dyan, yung talagang buto na matigas. Ngayon, di na kaya. Paborito din ni Madir yan. Ang ganyan luto. Kain po tayo. Felipe! Kain na! Ayaw yata ang banta. Kain mo tayo. Sali yan naman. Nyapin, mungkin daw gamot sa Araya. Ha? Mungkin daw gamot sa Araya. Main muna tayo, mamaya na yun. Kain mo na. Naku, bawal kay Owen yan, may buto yan eh. Pwede sa akin. Bakit daw po lagi nahuhuli si Henyo sa pagkain? Ano po yan? Boy ikot. Si Boy ikot yan. Pag nagsasandok, tapos iikot ng iikot. Payari na kami bago siya umupo. High blood. High blood yun. High blood kami. Laging galit. Tahimik lang ang galaw ni Jimmy Speak, ngunit sa kilos niya respeto'y humihigpit. Hindi kailangan ng yabang o sigaw, dahil sa puso niya lahat ay pantay. Okay. Maganda yung panahon. Di baling umulan ng malakas sa hapon tapos kinabukasan sisikat ang araw. Yan, ayos po yan sa halaman. Huwag lang yung panay-panay. Spray si Dake. Gym squad mag-grass cutter doon sa Ampalayan. Para kung sakaling may kasunod pa na bunga, pwede pa namin sundan ng pataba.
Okay, saldi bukas pang apat naming pitas. Ayan. Ito hanggang bukas pitasin na to. Dito na tayo sa kilikili, pero meron pa nakukuha sa dingding. Siguro bukas susulong naman to. Marami kinalanganin. Mas maganda kung makakalahatin tonelada tayo sa pang-apat na pitas. Ayan o, marami naman siyang bunga. Ayan o, talia po yan. Oh, ang laki ng bunga o. Iba-iba po kasi yung variety ng ng gulay. Mapapansin nyo sa bunga. Yung shape nila iba-iba. Ayan o, lalaki ng bunga o. Oh. Sana sumulong bukas. Ang dami oh. Nakainaman ng taliya pagka nauulanan. The best siyang mamunga. Oh, pasinin nyo naman. Oh. So kung magtutuloy itong mga nakalaglag na to, hindi tayo masasalanta ng ulan o bagyo, pang-anim, pang-pitong pitas makukuha natin yung tonelada rito. 6-7 pitas. Subok po namin ang ampalaya. Sa amin, sa experience namin, yung 4 na lata kaya pong pumitas ng 1,200 kilos na good hanggang 1,300. Good po yun. So kung isasama mo yung segunda, kaya yung 1.4, 1,400 kilos kaya niya sa 4 na lata. Kasi merong nagkukwento sa akin, isang lata daw kaya nilang pabungahin ng 1 tonelada. Pero sa amin hindi pa namin na subukan yung 1 lata kayang pumitas ng 1,000 kilo. Hindi pa po namin nagawa yun. Hindi pa kami ganun kagaling. Yung siguro kung 2-3 lata kaya, pero yung 1 lata, kung makikita ko siguro maniniwala ako at magpapaturo pa ako kung paano diskarte. Lalaki. Well, ako open naman ako sa ganyan pagka mayroong matututunan, bakit hindi. Kaya nasabi ko, hindi kami expert sa ampalaya, bumabase lang kami sa experience. Ang pinakamataas kong harvest sa ampalaya sa San Carlos, sa experience ko lang, 3 lata pumitas kami ng 800 kilos. Tapos yung hindi pa yun solid, ilang tudling ba kami doon? 10. Yung 4 doon hindi pa masyadong napipitasan. So siguro nasa 2 lata yung napipitasan namin. So pumalo ng 800 kilos. So yun ang pinakamataas namin So kung yun naging 4 na lata, kaya po yung 1,600 kilos. Pero yung 1 lata, 1,000, kasi po ang 1 lata ng ampalaya pumapalo ng 400, almost 500 na buto. Mas mainam nga kung kaya natin ganon, di ba? 1 lata, 1,000 kilo, magandang harvest po yun. Kumbaga sa palay sa 1 hektarya kalimitan yan 80
80 kaban, 100. Kung ikukumpara natin yung ampalaya na yun sa isang lata, nakaka 1,000 kilo. Sa palay sa isang hektarya 150 kaban hanggang 180. Ganun po kaganda. Well, merong mga magagaling sa ganyan, merong mauusay sa palay tsaka sa gulay. Ako guys, sa totoo lang, marami din akong pinapanood na farmer na nagbablog, nagbi-video. Kahit sa Facebook, pinapanood ko po yan kung meron akong matututunan. Kaya lang, hindi naman lahat. Merong mangilan-ngilan na pag nagpakita ng produkto nila, ng mga gulay nila or ano, ampalaya o kaya talong, pag ang kukunin nila yung pinakamaraming harvest, kapakita nila. Pero hindi nila pinapakita yung yung area nila, yung pinipitasan. Sa akin, gaya na sabi ko, gusto ko yung transparency. Maganda man yan, pangit man yan, papakita ko po yan sa vlog. Hindi lang yung magandang harvest yan, kagaya nyan, nangalahati yung ampalaya natin, pero binibidyoan ko pa rin yan para makita po natin yung resulta. Pangit man o maganda, marami man at konti, mura man at mahal, kaya pakita natin yan para at least yung kagaya kong naghahanap ng idea, may kapupulutan. Ibig sabihin, kung magkamali man kami sa diskarte namin, so meron po kayong idea. Kasi gaya ng sabi ko, hindi naman tayo ganun kagaling sa paggugulay. Basta para sa akin, ang importante lang dyan yung hindi ka nawawala ng tanim, hindi ka nawawala ng harvest. Kasi anytime, ang presyo po kasi ng gulay, isang araw mataas, ang araw posibleng mataas ngayon, bukas hindi na. Ganun po ang presyo ng ampalaya. Kaya mas malaking chance mong kumita kung may tanim ka kaysa dun sa wala. Malinis na naman. Para pag nagpataba tayo ulit malinis. Nako, nabali itong isang bali kailangan ma-repair to. Grabe pala yung ulan kagabi. Puno yung daanan. Ganyan nag-uumpisang masira yung daan Nag-i-stack ang tubig, tas dadaanan, lalong lumalalim. Wala nang matakbuhan Guys, magluluto po tayo ng pusong saging. Tanghalian po natin. Lagyan po natin ng sotang.
kakalahating kilong baboy. Pusong saging. Puso na, saging pa. Oh. Wala na sili. Wala na to. Ay, kulang yan, pare. Oh, ito. Meron pala, malaki. Pipigayin ko na lang. Laki niyan. Sulit. Ay, dalawang araw kasi pa. Pa isang linggo yun. Sisi. Kain tayo, kain. Kasya pa sa platito? Isang suno nga. Sobra pa ngayon sa platito mo yan. Gulong wala. Gilid yan, nadali mo. Kulang. Kulang ang kalis mo. Guys, patis, maalat nga. Huwag mong patis. Maalat yan. Ano yung patis gusto niya? Maalat yung patis eh. Oh, mahuli, magliligpit ha. Ulam. Ay, birayin nyo na yung ulam. Oh, paano pare? Ikaw na huli. Pasensyahan tayo. Mahuli taya. Itong green alpha namin, sabi ko testingin ko muna yung mga 2 weeks, 3 weeks kung magre-recover sila. Okay naman, nagre-recover sila, kaya lang may mga bunga, kaya lang maulanan lang ng konti, ganito yung naging itsura ng bunga nila. Puro crack. Oh, grabe oh. Lahat ganyan. So siguro isang pitasan pa, paalis ko na to. Sayang sayang yung araw, sayang yung buwan, binabayaran natin yung lupa, nakatenga yung balag. May napipitas kami dito pailan-ilan, tapos ano pa, segunda pa, kasi ang ampalaya pagka halimbawang 100 per kilo, ang segunda niya nasa 30-40 pesos lang per kilo. Mas wala pa sa kalahati yung presyo ng segunda sa good. So siguro ilang pitasan pa, paalis ko na to. Wala tayong pag-asa dito sa green alpha, although may bunga siya, kaya lang wala rin puro crack. Makita mo to sa palengke, di mo to bibilin oh, di ba? Ayan oh. Parang halos lahat ganyan. Oh. Pang tag-araw to tong green alpha, para mapalitan natin ng iba.
Walang matino. Puro ganyan. Saka isa pa, hindi naman namin to napipitasan eh. Kung makakakuha kami dito sa mga 5 kilo, 8 isang bundle sa lahat na to. So sayang lang yung araw. Kaya nakapag-decide na ako, siguro hanggang Sabado paalis ko na to. Isang pitas pa. Wala eh. Wala rin mangyayari. Matatalo lang tayo sa sa araw, sa obras. So, kung papalitan natin, mayroon tayong panibagong pag-asa para masulit natin yung renta ng lupa. Kasi kada araw niyan may bayad. Ganyan ko siya kapangit. Hindi kagaya ng Thalia, kahit maulanan, kahit babad sa ulan, okay pa rin sila, makinis. Ayan, ang gaganda. Oh. Pang 10 pitas, pang 11, pang 12, pang 13, tapos yung pinakamaliit pang 14. So 14 pitas. Swerte na tayo pag naka 15 pitas tayo dito sa Thalia. Depende, kung maganda pa rin yung talbos niyan, babagsakan pa rin namin ng pataba yun. Hanggat meron kami nakikitang mga ganto. Yan, yung mga ganyan. Yan, patatabaan pa rin natin yan. Ayun ang meron pa maliliit. Malinis na oh. Bali ito lang yung talagang napipitasan namin, yung gawing dulong mataas na to. Yo, simula doon sa may drum na yon hanggang dito. Yan ang napipitasan namin. Halos yung mga nadali nating ampalaya humigit na sa kalahati. Kumbaga siguro nasa 3 lata na lang yung napipitasan natin ang maayos. So okay pa to. Lahat na nila. Oh, malinis na naman. Pilay ko ng merienda. Sila binili ko kasi hindi kami masyado mahilig sa soft drinks pagka sobrang init. Ayun, siguro twice a month o once a month nagsa soft drinks kami. Si Patrick hindi nagsa soft drinks yan, pwede yan Sprite. Mas gusto nila yung kape. Ayan, kape hindi ako nawawalan, asukal. Pero pag soft drinks, matigas na yung, madalas na sa amin yung twice a month mag soft drinks, o kung minsan pag may bisita, ganun lang. Lalo na si Justin, pinapaalalahanan ko lagi yan. Ang hilig niyan, Cobra. Hindi ko naman sinasabing tigilan niya, kaya lang bawasan niya kasi araw-araw minom siya ng Cobra. Sabi ko, mas mainam, minom kayo ng maraming tubig, lalo na pag mainit. Kasi pagdating dyan sa mga kasamahan ko, hindi ko sakop yan. Desisyon nila yan eh, buhay nila yan eh. Ang sa akin, paalala lang, lalo na sila mga bata pa, edad 30, 38, 35, 36. Parang inamin ko na ako pinakamatanda rito. Well, aminin ko yun guys, lahat naman sila kumukuya sa akin eh. Kaming dalawa ni Henyo ang senior dito, hindi senior citizen pinakamatanda. Ibig sabihin ahead kami sa kanila. Si Henyo actually mas ahead sa akin yan ng halos 1 taon. Hindi ko yan nakabat sa elementary, ahead siya sa akin.
grade 1 ako, grade 2 siya, ganun. Kaya niya ako kinukuya kasi yung asawa niyan pinsang buo ko, mas matanda ako doon sa asawa niya. Nagkuya na rin siya sa akin, kaya lahat sila kung nagkukuya sa akin. Well, di ko ikakaila yun. Ako yung pinaka matanda dito sa amin. Ano daw? Ito po merienda. Ha? Binili niya daw po kami merienda. Ayos. Salamat pare. Bukas ulit. Saulit eh. Tinawag mo sila Saldi? Display sila. Alam mo, good ka na eh. Hindi pala Patat ka. Palpa ka pala. Hindi pala dala yung ano. Concert pa naman ako, may tinapay oh. Tapos hindi ka Tara. kainin. Concert. Ikaw pare, soft drinks, kape. Siyempre, kape. Si paring Islaw, pilian mo ng soft drinks at kape, kape yan. Okay, tara na. Yan sila matutulog. Uwi lang sila maliligo. Babantay sila pitas natin bukas eh. So, kita-kita tayo bukas. Maraming salamat. Abangan niyo po yung pang-siyam. Yung pang-apat na harvest ni Saldi. Malaki po ang isusulong sa nakikita ko. So, ay, nalaglag. So, kita-kits. Maraming salamat at Zai Chet.